Kita na po. Okay, before anything else, amazing morning to each and every one of us fellow mentors. Pasensya na po, first time talaga. So, kwento ko lang po itong journey ko pag rank up ng Sapphire po. So my journey, my Sapphire journey. So, mag-start po tayo. So, my name is Nora Alonso. Nag-Sapphire po ako noong August 2023. So, almost 1 year na po. So, magbigay lang po ako ng small background kung saan po ako galing. I came from Lawag City po. So, I was born and raised sa Sunshine City of Lawag, Ilocos Norte. Dito po ako ipinanganak at lumaki hanggang sa nag-high school din po. So, ito po ang Ilocos Norte. Maganda po siya. Tourist spot din po siya. Tapos, yung pito po kami magkakapatid. So, yung unang naming kapatid, nasa Hawaii na po siya. So, after nung kinuha yung parents ko, so maliit pa yung bunso namin noon. I think she's in elementary school. So, naiwan po kami. And then, nagpunta sila sa Amerika, year 1986. So after that, kami lang po sa bahay, you know. So parang niiwan po kami. And then after that, so mga years later, so nag-migrate din po kami dito sa beautiful island of Kauai. Hawaii. Sino po ang nakapunta na sa Kauai? Raise hand lang po. So maganda po itong lugar na ito. A small island po siya, pero maganda. Then, eto po yung last vacation ko po doon. So, as a family, meron kaming family picture kasi iyon po ang request ng tatay namin kasi hindi kami magkasabay-sabay na magkaka-bakasyon kasi yung iba nasa Pilipinas pa, yung iba nasa Hawaii, tapos yung iba Las Vegas. So, yung birthday ng nanay ko, talagang ginawa po namin ng paraan para magtipon-tipon kami after like 23 years or more bago kami nagkita-kita ulit ng buo. So, yun po. Ito po ako nung year 2021 po yan. So, maganda rin ang Hawaii, pero expensive lang. So, nung nandun po ako, mga couple of months later na nag-migrate po kami, nagkataon na nagkaroon po ng hurricane. So, grabe ang hurricane sa Hawaii, biglaan na lang. So, mahirap noon kasi wala kaming kuryente, nasira yung bahay ng sister ko. So, mahirap talaga nag-umpisa nung nasa Hawaii kami. But we survived naman. Ang kabutihan lang kasi mayroon kaming parents na datnan dito sa Hawaii kaya mas maganda po 'yon. So ayun po. And then nag-move po ako sa Las Vegas mga year 1999 na yata. So ito po ang first job trabaho ko po dito sa Las Vegas. Dito po ako nag-umpisang magtrabaho. Ito po yung Excalibur Casino dito sa Las Vegas. Castle po siya. So, nung nag-apply ako, first day pa lang, kinuha ka agad ako. So, I'm so lucky and blessed na nakakuha ako kaagad ng uh, trabaho po. And then, after that, how many years na nagtrabaho ako po dyan,
nag-move po ako dito sa Mirage. Pero sister company pa din niya. So dito po ako nagtrabaho mga 1 year lang yata or and a half. So dito po ako nagtrabaho. But sad to say, the Mirage right now is close the door na po siya kasi binili po ng isang cafe. So today po ang closed door po niya. Nakakamiss. So eto po naman yung current employer ko po dito sa Aria Hotel. Bago po siya, 2009 po siya na-build. Kaya kami po ang naunang magtrabaho dito kasi I have a chance to transfer kasi yung boss ko gusto niya akong kuhanin dito sa bago kaya nalipat ulit ako. So maganda rin buhay dito pero yun lang, mainit ngayon. So and then marami ding challenges po dito. Mahirap din kasi trabaho, uwi, ganun lang po. And then move forward. Ito po yung deepest why ko po. So, ito picture namin mag-asawa. Mga si Sharon at Gabby po siya. Joke lang po. And then, nagkaroon po kami ng we bless one child. Unit ko, iho lang po siya. So, ito naman yung mahirap. Kasi nung nanganak po ako dito sa Las Vegas, wala pong mag-alaga. So, what I do is I have to send it to Hawaii para yung parents ko ang mag-alaga doon. Kasi dito, wala akong pwedeng pag-iwanan. Ayaw ko naman ilagay sa mga daycare kasi mahirap na. Mas gusto ko yung family pang mag-alaga. So, eto na po siya. This is my everything. Graduated na rin po siya ng college but he went back to school again. And then, eto na po kami. Mahilig din kaming namamasyal, pumupunta sa ibang lugar. So, ayun. Ito yung pinuntahan namin nung 2 years ago yata sa Niagara Falls. One of my bucket list. So, may chance lang na pumunta sa ibang lugar din. Kaya, ang maganda dito sa I Wish I Am Next, na makakuha ko rin mga incentives para free na rin yung mga pupuntahan gaya ng Singapore, Korea, ganon. Sana makapunta rin ako doon. So, eto na yung pinakamahirap. So, September 2021. So, always there's like ups and downs in life. So, this is the saddest moment in my life. Sorry po. Ayaw ko na sanang balikan ito kasi since na-surgery pa ako that time, hindi ko po ito pinag-uusapan dahil masakit. Masakit isipin. Kung maaari sana ayaw ko nang balikan. Pero I have to. Na-strong na rin ako ng konti. Nawawala na yung mga anxiety ko kasi after the surgery, dito nag-umpisa lahat yung mga health issue ko po. Nagkaroon po ako ng mga, yung recovery ba, ang pinakamahirap dito. Nagkaroon pa ako ng mga high blood pressure, anxiety, lahat na, masakit ng ulo, nanginginig. Kung titignan mo itong kamay ko noon, makikita mo na nag-shake siya. Tapos, nag-double vision pa ako. So, ang hirap kasi sabi nila, 6 to 8 weeks, pwede na akong bumalik sa trabaho. Sabi ko naman, paano ko babalik sa trabaho sariwa pa yung hiwa ko. Kasi parang C-section, mas grabe pa kaysa sa nanganak. Ang hirap po. So wala akong magawa na hindi papasok kasi kailangan na babalik na ako. So, eto po siya sa ko na yun, chan ko na yan, yung C-section na po ako. Tapos nung nanginginig po ako, mga nervyos na lahat-lahat na po, hindi na pumapasok yung sa akin, IV. Kasi nandun na lahat yung lahat na, nung
September 20 yan eh. So September 23, umuwi na kami sa bahay. Ang hirap dahil kaumagahan, birthday ng asawa ko. So sabi ko, wala akong magawa. Hindi ako makabuhat or anything. Ang hirap, ang hirap. So dito ako pray na pray ako na sana, Lord, makakita ako ng organic na mainom. Kasi 6 months, 3 months, wala pang pagbabago. Bumalik ako sa work, nagdra-drive ako, pero nagdo-double vision ako. Hindi ko inaano ko na lang kung makapagsalita lang sana yung sasakyan ko. Alam niya lahat na umiiyak ako pag pumupuntang work, pagbalik ko, o iyak pa rin kasi ayaw kong ipakita sa husband ko na ganun ako. Pero strong ako para pagdating ko sa bahay, okay na naman ako. Pero hindi niya lang alam na hindi ba ako okay na ano. So bumalik ako sa doktor ko kasi sabi ko, bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko? Eh, ilang months na. Eh, yung mga ibang total hysterectomy, kasi sino naman ang hindi nanginginig or something kasi nawalan ka ng mga organs. Eh, syempre yung body, nag-a-adjust po siya. So, nandun na lahat po yung hot flashes na naramdaman ko that time. Tapos, yung doktor ko naman, binibigyan ko ako ng gamot ng mga synthetic na hindi naman dapat na yun ang binigay niya sa akin. Kaya, nainis ako kasi yung binigay niyang isa, sabi niya, pangpakalma lang. So, nung tinik ko siya, iba naman yung nangyari sa akin. Parang mas wild po ako. Yung umiiyak, bigla lang naiiyak, ganun. So, hindi maganda. So, ang nangyari, ayaw ko na lahat ng mga iriniseta sa akin. Itinapon ko po lahat. Lahat ng mga remembrance galing sa kung anong suot ko noon or anything else, tinapon ko lahat para mag-move forward ako. So nagpray po ako na sana po, meron pa akong makita na ibang paraan na mainom or something. So, eto po, nung talagang gusto ko nang lumabas sa bahay kasi nasa bahay lang ako. I need something to go out para makapag-relax lang naman ng konti na hindi lang iniisip kong mga, 'di ba, ang daming maiisip na hindi maganda. So my husband took me away out of town. So pumunta po kami sa Cali. Kahit hindi ako makalakad diyan. Mga ano ko pa lang 'yan, mga 6 weeks ko pa lang 'yan. So talagang inano ko siya. Pag uwi namin, so nahimasmasan ako ng konti. So eto na po yung pray ako ng pray. So it started July 3. So ilang months na po yun, like 10 months na po, pero wala, hindi pa rin ako magaling sa after surgery ko. So nagbrowse po ako, tapos napindot ko po yung angel mentor ko po na si Mentor Edward Lastacan. So ito po yung conversation namin nung July 3. So tinanong niya kung sinong gagamit. And then, sabi niya kung may health problem po ba or prevention. So, sabi ko naman, gusto ko dalawa. So, kasi tinanong niya sa akin. And then, July 3 po yan. So nagpa-add po siya ng Facebook ads. So, sabi niya, mag-pull daw siya, pero hindi naman po ako available that time. So, July 3, nasundan po siya ng July 8. So, sabi ko mag-order na lang po ako kasi gusto ko nang itry. So instead so tinanong ko kung magkano and everything, sinabi niya, in-explain niya, tapos nasundan po siya noong July 9 and 10. So nag-usap po kami. So sinabi niya kung anong benefits ng barley, lahat ng compensation plan. And at the same time, at that time, July 10, so July 11 na pala. So ayan, kami ni na Mother Naomi. So eto po, hindi pa ako magaling dyan. Yung, alam mo, nung
nakikipag-usap ako sa kanila, yung vision ko, ano yan eh. Tapos yung ulo ko, yung sakit ng ulo ko, yung napakabigat. Heavy po siya. So, ayan po. So, napapain nila ako kaagad ng July 12 yata. So, ayan, in-explain din ni Mother Naomi yung tungkol sa kanya. Kaya sabi ko, hindi ko na inisip yung ano, yung talagang on the spot pay-in din ako. Nag-gold po ako. Kasi hindi ko rin naintindihan yung mga sinasabi niya at that time. Kasi ano ba yung mga jade, ganito, ganyan. Basta sabi ko, eto na lang kukunin ko. Kasi hindi nila binagsak yung silver. Kung binagsak yung silver, baka yun ang kinuha ko. Pero okay na rin kasi, maganda rin yung gold kasi, na-share ko naman kaagad. So, eto, nag-pay in ako pero sabi ko sa sarili ko, hindi ko sila kilala pero parang magaan din ang loob ko. Kaya parang yung trust nandun na rin. So binigay ko yung pera kay Mentor Edward. So nakapag-pay in po ako. So I started sharing the products na po. So pero 2 weeks that na July 12 po ako nag-start and then 2 weeks po ginamit yung product before ako nag-share. Uh, yung BP ko po na 190 over 90 or 190 over 80. Ganun po ang BP ko since after surgery ko. Before that, okay lahat ang ano ko, mga numbers ko. Pero after that, ganun na lang po. Nanginginig talaga po ako. So, doon ko na po tunayan na nung may nagkataon na may doctor's appointment po ako ng 2 weeks, biglang bumaba po siya. Naging 120 over 80, naging normal. So sabi ko, wow, ang galing. Pero before that, nung nagte-take na po ako ng barley, kasi nakausap ko rin si Mentor Jonalyn, kasi after 2 days lang ako nag-take ng barley. Ang sakit-sakit ng ulo ko, hindi ako maka-get up. Nakahiga na lang ako after work. Tapos tinanong ko kaagad si Mentor Jonalyn kung bakit ganito. So mayroon siyang sinan na nasa healing crisis na pala ako. So sabi nila, ituloy-tuloy lang. So tinuloy-tuloy ko na lang naman kasi gusto kong gumaling. So ayan, nag-share na po ako ng product, nag-session na po ako. Ayan po. So madami na rin po. So from the start, talagang mahirap din pinuntriya ko talaga yung war market. So yung mga katrabaho ko, yung mga may mga issue, binibigyan ko sila, pinatatry ko sila, tapos nagpro-prospect talaga ako na kung sino kung pwedeng i-share ng product. So, na marami naman akong na prospect na gusto kong ipapay in. So, nangyari. So, ayan. Kasi wala akong, sabi ni mentor, yung angel mentor ko sa ni Mentor Edward, sabi niya, Mens, pasok ka sa Zoom. Palagi niyang sinasabi, pero hindi ako pumapasok noong unang-una. Sabi ko naman, sige nga, pumasok nga ako para malaman ko rin kung ano ang mga pwede kong matutunan. Yun pala, talagang ang dami mong malalearn. Kasi iba't ibang speaker, malalearn mo talaga ang mga kung paano inumin, kung anong mga testimony nila. Kaya minsan, nahiya ako dahil wala akong kakilala. So, nagtingin-tingin lang ako kung sinong pwede kong makausap. So, minsan, sinabi ko kay Mentor Edward, Mens, pwede mo akong so, mamiso. Pero hindi ako humihingi po ng piso. Mamimiso lang po. So, na kita ko po si Mentor Maricris kasi by that time, kasi siya na po yung mga nagra-rank up eh. Napapanood ko yung mga rank up nila. So, hindi ko pa naintindihan ng mga yun. So, pina-connect po ako ni Mentor Edward kay Mentor Maricris after yung isang Zoom meeting natin. So, eto po siya. So, August 8 po kami nagkakilala. So, nag-swak po naman kami. Ang bait din niya. Kaya sabi niya, ang dami niyang sinasabi na kasi wala akong alam itong business na ito. Kahit sinasabi ni Mentor Edward, pero parang ano to, kasi kung kailangan mo rin ng isa pang mentor na may pagsabihan sa iyo, kaya eto, namiso po ako sa kanya. So the next day, meron po siyang
Isinan sa akin na ganito. Ano kaya ito? Hindi ko naman maintindihan. Kasi by that time po, nag-parent na po ako ng platinum. So, sabi niya, maghanap lang daw po ako ng 4 na platinum, tapos gold, tapos silver. Eh, hindi ko pa alam itong mga mover maker na ito, copper. So, dapat, sabi pa niya, yung maintenance. So, hindi ko maintindihan po talaga. So, minsan, I think, second week, tumawag po si Mentor Edward at saka si Mentor Elsa na magrarang up yata si Mentor Elsa ng Ruby. So, nagkataon naman na sasabihin ko sana, the next day, tumawag po sila. Kasi gusto kong i-ano kay Mentor Edward na tulungan din niya ako nito kasi inano lang sa akin ni Mentor Marcus ito. Tapos gusto kong tanong kay Mentor Edward sana natutulungan niya ako kung paano gawin ito. So nagkataon, tumawag po silang dalawa, si Mentor Elsa. So nung sinabi nilang na magrarang up ako, yes, ako kaagad kasi nag-ano na yung mind ko kung sinong ilalagay ko itong mga picture na ito, yung platinum or ganyan. So, ayan, puro in the month of August, nasa training lang po ako. Minsan, after work, training, hindi ko nga naasikaso yung hobby ko eh. Sabi niya, puro ka na lang ganyan. Hindi, kung kumakain, nag-isa siya. Ako naman, nandito lang sa Zoom meeting. Hanggang sa midnight kung minsan, 1 a.m. Ganun. Pero worth it talaga. Worth it. Kasi kung may Google ka talaga, kasi gigil na gigil ka for the first yung month na yun na gusto mong makuha. Kasi sabi nila, in 1 month lang daw ito. Eh, ang hirap kayang magpapain kung hindi yung sabay-sabay ba. Kaya, nagpag-isipan ko na gawin ko na ng 1 month. So, but that time, kulang pa ako ng isang platinum. Eh, malapit na, 1 week na lang. Sabi ni Mentor Naomi, kaya mo yan. I-hit natin. Si Mentor Edward, yeah, kaya pa yan. Malayo pa yan. Sabi nila ngayon. Ganon. So awa po ng Diyos, nag-sapphire po tayo ng August ng end of August. So 1 month talaga, hinataw ko na po talaga siya. Kasi hahatawin mo talaga kung gusto mo ng may momentum, talagang i-ano mo na siya. Ang ginawa ko lang po, nag-always attend ako ng training kahit hindi ako minsan, kasi mahihain talaga po ako. Pero ngayon, kinain ko po yung hiya, kaya nandito po ako ngayon. Kasi pinupus ako ni Mentor Edward, palagi akong, minsan, next time. Pero nung sinabi niyang ngayon na, so, ayun, kapag anuhan ko na. So, ayan, attend training lang po. Tapos mag-prospect ka din, inviting, yan po. Tapos lahat ng mga narinig ko po sa training, ina-apply ko po. Kasi iba't ibang mga mentor na speaker po, may mga nakukuha ka doon. Kaya ina-apply ko po sila. So, minsan, matagal ko rin hindi tinatext si Mentor Edward minsan nung last year kasi parang, kaya ko na rin i-ano ito. So, may mga napapapayin din po ako without him kasi ang galing po niyang nagturo sa akin. Kaya lang, minsan kasi, part-time ko lang po ito ginagawa. Kaya, hindi ko po maano kasi from umaga tapos uwi ka Zoom meeting kaya hindi ko mai full time pero okay na rin po kasi ang sarap yung andito ka na dito sa IM worldwide kasi ang culture dito talagang tulungan po tapos mamimiso ka lang kung sinong gusto mong makausap tapos nakausap ko rin si Mentor Elvira that time kasi namiso din ako si Mentor Wilma Mentor Elsa. Kaya mamiso lang po tayo. Tapos, of course, meron mga down din kasi minsan, itutuloy ko po ba? Ganun ang question ko all the time. Yan ang question ko sa gabi. Pag umaga, may magme-message sa akin. So, mawawala na naman yung yung kung gusto kong mag-stop. And then, ganun ang nangyayari. Kung gusto ko nang mag-stop, may magme-message, oh,
can I try your barley, ganito, ganyan. So, meron na naman ako. Tapos, um, sabi ko, ha, hindi na, ganito, ganyan. Pero, meron na naman may message, ganun na ganun po siya. Ayan po, so nag-suffer po tayo. So, ito naman po yung mga achievements ko po. 2 times na rin po akong Give Me 5 Achiever. Just for you, yung Gold Achiever. At saka isang Platinum po. So, eto pa, naka-top 10 po ako sa Unstoppable din. Hindi ko kalain na papasok po ako sa top 10. And then, dito, kami lang po noon. So, kasi bago pa lang ako dito. So, nagsabay po kami ni Mentor Ronnie. Ayun nga pala, namiso po rin po ako kay Mentor Juji, Madam Ba noon. Kasi talagang, sabi ko, sino kaya ang pwede kong makausap kasi nahiya talaga ako. And then, ayan, August 2023, nasa ano po ako, 13. So, Lions, ito po yung mga achievement din. Mabilis po ba ako, Mens? Nanginginig na po kasi ako eh. Okay lang po ba? Patapos na po tayo. Ayan, nasa January 2024 na po to. Ayan, nasa top 17 po. So, marami ding talagang struggles din. Pero, linalabanan ko rin. Palagi sinasabi kasi ni Mentor Edward, tuloy ka lang. Huwag kang hihinto. Yun ang sinasabi ng palagi. So, tuloy-tuloy lang po ako. Kahit sinasabi kong, hindi na, ayaw ko na. Pero, gusto ko pa rin makinig ng training. Kasi once na nandoon ka na, maano ka ulit eh, ma-impose ka ulit eh. So, ito po yung Team Barley's Angels. Ito po yung logo po namin. So, meron na rin po akong sa downline ko, meron na ring medyo gumagalaw na hindi kasi pareho naman na full-time din siya. At saka, pupunta rin doon. Ano lang, gabay lang po. So, ayan po, may iiwan lang po akong verse, trust in the Lord with all your heart. So, huwag kalimutan talaga magpasalamat sa Diyos at mag-pray talaga ng kung anong desires mo, magtiwala ka lang sa Kanya at ibibigay sa iyo yon. Always, thanks, thanks every day. So, sabi nga nila, every day is a blessing. Kaya, palagi thank you po ako every morning dahil gumaling po ako just because of this barley. Dahil gusto kong mag-share share ako ng share. Gusto kong tulungan ng mga gustong gumamit ng barley. Gaya ng parents ko din, binibigyan ko rin sila at okay na po sila, mga 89 years old na po ang parents ko, kaya strong pa sila. Kaya ayun lang po, mens, and sana may natutunan po kayo. Ang dali kong nagsalita eh. Gusto ko nang matapos kasi nanginginig na ako. So, gusto ko lang pong magpasalamat kay yung angel mentor ko, si Mentor Edward Lasdakan. Kung wala po siya, wala rin ako dito. Salamat po, Mentor, kasi si Mentor Edward, always nandyan siya. Kahit ano, tinuturuan niya kung paano gagawa ng page, ganito, ganyan. Lahat, kahit nagdadrive po siya, andun lang siya. Nung unang-una nga po, nung first time kong nag-pay in, tapos 2 weeks na. Ang dami-dami kong pinapakausap sa kanya kahit walang appointment. Sabi ko, Mens, pwede ka ba mamayang gabi? Ganon. So, salamat din po kay Mother Mentor Nayumi po. Salamat po, Mother.
Salamat to Mentor Elsa, Mentor Elvira, Mentor Wilma dahil na-miss ako sa kanila. Tapos si Mentor Marie Chris, salamat sa guidance sa pag-rank up ko po. Thank you so much. At sa power couple po, si Mentor Mark Idanan na always nandyan po at Mentor Jonaline. Kung may kailangan po akong um, yung mga product na mai-sesend dito, andyan lang po sila. Ang bait-bait po nila. Kaya salamat po sa mga yung time ninyo na pagpapadala ng product. Appreciate ko po sa inyong lahat po. At saka, and those who in one way or another that helped me and guide me during this process. Thank you so much po. Thank you, Jesus. This is Nora Alonso. I am worldwide. Salamat po mga mens. Back to you, Mentor Marlene. Ayan po, thank you so much po, Mentor Nora po. Grabe po yung mga naging journey niyo, no? So, salamat po sa mga learnings po, tsaka sa napakagandang training po na binigay niyo po. For that po, before po tayo magtanong, okay lang po ba mag-picture po muna tayo? Mentor Elvira po. Yes, Mens. Hello po. Grabe, no? Before ako mag-picture, talagang ano muna ako sa kay Mentor Nora at saka Mentor Marilyn. Ayan, ang mga product ng mga tao ng una, pasilip-silip lang. Ngayon, speaker, host na. So si Mentor Marilyn, next time speaker na rin yan. Ang ganda, no? Pag sumisilip ka talaga, madadala ka talaga. Which is, yun naman kasi ang dapat. Ako noon talagang wala din akong alam. Nanginginig din ako. Halos maiyak din ako. But nalagpasan din yun. But darating din tala ang time na pag nagsimula ka, manginginig ka, but once na mag-continue ka na ng pagsasalita, nawawala din yun. So, Mentor Nora, congratulations no, sa naabot mo rin sa IAM. Yan, nag-design na siya. No? So, congratulations. Patuloy lang tayo. Kahit na medyo nangihina, kahit na wala tayong nakakausap, ang masabi ko lang, wag tayong titigil. Learning lang tayo. Habang wala tayong nakakausap sa labas, continue learning lang tayo para kung may makausap na tayo, kahit ano na yung ibagsak na tanong, wala na talagang kawala. Okay? So, thank you very much sa inyong dalawa at sa lahat din. So, yun, Mens, nandyan kayong dalawa. Kayo munang picturean ko. B-sign na lang, Mentor Marilyn. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then, tanggalin ko muna, Mentor Mar. Ayan, Mentor Nora. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan. And then, gallery view tayo, mentors. Dalawang page lang tayo sa kung sinong pwedeng magbukas. Ready, mentor? 1, 2, 3, smile. Mentor Elsa. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, nakatagilid ka kasi kaya kailangan kitang tawagin. Ganda ka ng smile. Okay, one more. Ready? Mentor Ronel, nandito ka rin. Okay, ready? Mentor Betty. 1, 2, 3, smile. Ayan, ang ganda na pag tinatawag kasi nakangiti din ka agad. Back to you, Mens. Ayan po, thank you so much po, Mentor Elvira po. Okay. Pwede na po tayong magtanong po. Pwede pong mag-chat or mag-unmute na lang po tayo if may tanong po tayo kay Mentor Nora po. Huwag pong mahirap. Huwag pong mahihiya. Mens, ako na rin lang ang magtanong kasi medyo walang nagtaas ng paa nila, no? So ako na lang muna kasi parang ang sarap ding magsalita, no? Pagbaguhan yung nagtitraining, nakaka-inspire. Talagang I hope na one of these days maisalang ko yung mga mga leader ko. But palagi na lang kung saan isasalang ko, yun, nagsikuhaan ng trabaho. Kaya parang na, na ano ko doon. But Minsan
ito yung ano ko, yung question ko. Sabi mo sa simula no na talagang dumating yung time na talagang parang ayaw mo na. Kasi siguro parang darating talaga kasing panahon na hinaan tayo ng loob dahil wala na tayong makakausap. Tapos yung pamimiso, ang sabi mo na nakakatulong sa'yo. But means, mayroon naman kasing mga taong namimiso, but ang nangyayari, nakikinig lang, hindi naman ginagawa. So means, ang ano ko, para sa karamihan, no, ano ba ang parang nag-post sa'yo na kung ano yung pinamimisuhan mo, kung ano yung sinasalita nila, susundin mo. So para na rin lang sa karamihan na yun, yung mga hindi rin namimeso, kung minsan dumating ka talaga sa time na nahiya tayong mameso, lalo na akala natin yung mga leader natin mataas na, baka hindi ka nasasagutin, but hindi totoo yun kasi lahat ng leaders sumasagot. Kaya kung minsan, kung saan pa yung mataas, yun pa ang mabilis lapitan. So yun means, parang payo na rin lang kung ano yung ginawa mo na pagsunod sa pinamisuhan mo at talagang payuhan mo na rin yung mga taong takot mameso o takot talagang makipag-usap sa mga higher mentors o kahit na sinong mentors. Yun, Mens. Yan po. Oo, nung unang-una po, kasi talagang wala na akong, sabi ko, mamiss. Kasi narinig ko sa training, mamiso ka. So, in-apply ko po yun. So, ikaw ang una kong nakita, si Mentor. Kasi yun pang bago noon, si Mentor Marquez, tapos si Mentor Delilah, Mentor Wilma. So, sabi ko, sige, unahin ko nga po si Mentor Marie Chris. So, siya naman talagang, ano siya, gigil na gigil din that time. So, nung sinabi niyang ganito ang gawin mo, mens, talagang sinusunod ko po siya. Ina-apply ko po lahat ng mga sinasabi. Tapos, yung advice mo rin po, mens, na nung tumawag ako sa'yo, patuloy ka lang. So, lahat po ng mga gustong mamiso, tapos i-apply po siya. Take actions po. Kasi kung kahit mamimiso ka, kung hindi mo naman i-apply, wala rin. Kaya, ayun po. So, that time din naman, gigil na gigil din pa ako. Gusto ko rin sa fires, talagang ginawa ko po ang lahat. So, may the time talagang na madadown ka na. Pero sabi nila sa mga training, connect ka lang sa mentor. Dahil minsan talaga hindi ko na kinakausap si Mentor Edward dahil ayaw ko na rin. Pero sabi nila, connect to the mentor kung sinong yung mas mataas hindi sa baba. Kasi kung sa baba, ihila ka rin pababa kasi o sige na, wag na, parang ganun. So pag sa taas, talagang tataas ka rin. Ayun po men, sana na sagot ko po. Ayan Yes, po. Mens. Thank you very much. Ayan, si Mentor Ed din, naka-ano din, ready to ano na rin, to question. Ayan. Si Mens, wag mo Mentor. pahirapan. Ayan, Kinabahan amazing na yan more. kinabahan na yan si Mentor Nora kasi ang leader, ang ano na niya, ang upline na tatay na niya, ang kaharap niya, no? Amazing morning, no? Maraming salamat, Mentor Nora, kasi nag-yes mentor ka. Nung una nga, sabi niya, wag muna, mens, hindi muna. Pero sabi ko sa sarili ko, ako nang kumausap sa sarili ko, kailan pa isasalang si Mentor Nora kapag kayong tawag doon, marami na kasing ano dito kasi pag ikaw yung naumpisahan mo na talaga mag-speaker, maumpisahan mo talaga na magsalita, ikaw na mismo maghahanap. Yung katawan mo na maghahanap na, oh, kailan ba ako mag-speaker, kailan ba ako mag-host. So, importante po kasi umpisahan lang talaga. Naumpisahan ng Mentor Nora last week bilang host. Ngayon naman po bilang speaker. 1 week lang ang pagitan. Pero sabi niya, sige po, mentor. Gagawin ko. So, kaya lang bilang isang leader, kailangan tulungan mo din yung ano mo, yung leader mo sa baba mo kasi minsan siyempre hindi rin nila alam kung anong gagawin, hindi nila alam kung anong magiging pangalan niyan, kung anong magiging proseso. So, along the way, nandyan po tayo, nasa likod tayo ng Mentor Nora at binantayan natin even sa paggawa po ng PowerPoint talaga nandyan tayo, tinulungan natin siya. So kailangan lang po talaga din na mag-guide tayo sa kanila. Ngayon kung
kung hindi ka mag-guide sa kanila at pababayaan mo lang, minsan mahihirapan po sila. Pero at least sa gagawin mong ganon, ikaw bilang leader, bilang mentee, meaning mag-yes mentor ka, bilang leader naman, kailangan alalayan mo yung leaders mo. So actually wala doon po yung question ko. Ang pinaka-question ko po is salamat Mentor Nora, no? Congratulations, grabe, no? Grabe. Yung sabi niya, kinakabahan ako, nanginginig ako, pero wag ka. Hindi naman halata. So, ang pinaka-question ko po is, yung, tawag dito yung, kasi po si Mentor Nora, hindi na po yan minsan kumukontak sa akin. Siya na po mismo ang nagpe-present ng IBP. So, isa rin po yan sa na-duplicate natin. Minsan kapag talagang hindi niya kaya, katulad kanina, 2 Samoan yung kausap namin. So, Dumudugo ilong. siguro na ano rin siya na baka dumugo ilong niya. Kaya sabi niya, Mentor Edward, tulungan mo naman ako dito. So, 2 Samoan yung kausap namin. Na-post naman niya sa ano. So, Mentor Nora po is nag-yes mentor. So, ang tanong ko po is doon sa part na anong may advice mo doon sa iba doon sa punto ng pag-yes mentor. Kasi minsan yung iba mag-yes mentor pero hindi ginagawa. So, anong may advice mo? Kasi nagkaroon ka na ng resulta eh. So, importante kasi dito may resulta. So, ano ba sa iyo yung significance ng pagiging yes mentor, ng pagkakaroon ng yes mentor attitude? Yan. Salamat, Mentor Nora. Napakahirap na question po yan. Pang Miss Universe. Ano po, yes mentor po talaga. Kasi hindi naman ipapahamak yung mentor mo kung meron siyang sinasabi sa iyo. Kaya lahat po ng sinasabi ni Mentor Edward sa akin, yung heart ko po talaga, yes mentor. Kung minsan nagdadalawang isip kasi yung hiya ko po talaga ang problema ko po sa akin. Kaya kung may sinasabi yung mentor niyo sa iyo, yes mentor lang po. Gaya ngayon, talagang ang tagal kong hinintay na gusto ko rin mag-present, ganito, ganyan. Ano lang po, talagang kung itutulak ka, talagang patulak ka po. Yun ang ginawa ko po. Kaya kung may mga same dyan na mahiyain na gaya ko, baka pwede ring magpatulak po kayo sa mentor ninyo. Kaya ayun po, sumusunod po tayo kasi wala namang ibinibigay yung mentor natin na hindi maganda, kaya sunod lang po tayo. Yun lang po, Mentor Ed. Sana Ayun. sagot ko yung question mo. maraming salamat. No? Yung pag-yes mentor talaga ang pinakamahalaga na pwede nating magawa bilang isang bagong leader dito sa IM. Kasi alam naman na kasi ng mentors natin na yung mga pagkakamali na pwede namang maiwasan sa susunod na pagkakataon. Kasi kung ikaw po magsosolo, mag-isolate sa sarili mo, sigurado po hindi ka magra-rank up. For sure ako po doon kasi may leaders po ako talaga na nagsosolo. Pero hanggang ngayon, hindi pa po siya rank up. Gustong-gusto niya mag-rank up pero never po siya nag-yes mentor. So, yun po yung nagiging problema. So ngayon, since pangalawang question na po tayo, meron lang po akong ipapasok. Mentor Marilyn, i-ano ko lang po, i-add ko lang po siya. Importante po kasi itong babanggitin po ng ating mentor ng ating Lions Believer mother, Mentor Jonelyn. So Mentor Jonelyn, pwede ka na po mag-speak regarding doon sa event po na nangyari. Just wala pang 24 hours. Ayan. So bigay po namin ng spotlight sa iyo. Ayan. Amazing morning po sa lahat ng mga nandito, no? Hindi pa ako nakaka-move on. Tawag dito, ayan, no? So, aware naman po dun sa mga pinapasa natin sa group chat. So, actually, nung nangyari to kasi kahapon, nabanggit ni Mentor Naomi na nangyari na to kay Tita Elvira. So, ayun siya mga mens, no? So, ang nangyari, parang umaga, kausap ko si Kuya SP, si Mentor Esperanza, kausap ko siya. And ang sabi ni Mentor SP,
Mens, may jade ako. Sabi ko, wow, congrats kuya. So parang sabi ko, masaya ako kuya. Kasi kumbaga, unti-unti nakakapagpa-jade na si kuya. Saan mo nakuha? Sabi ko gano'n. Sabi niya, Mens, nag-inquire lang siya sa akin. So direct sa sa messenger ko. Tapos nag-comment siya dun sa post ko. Tapos, nung sabi ni Mentor SP, sabi niya, Mens, alam mo ba, Black Diamond daw siya sa front row. Sabing gano'n, nung kausap niya, sabi ko, wow. Sabi ko, taga saan? Sabi niya, taga Canada siya, mens. Tapos, pahingi ako ng bank account mo. So, para doon isend yung payment. So, sabi ko, sige kuya, isend ko sa'yo yung bank account mo. Bank account ko. Tapos, kasi pag unang padala po, kailangan ng address, kailangan ng cellphone number. So, yun yung sinend ko kay Kuya SP na details ko. Tapos, sabi niya, eto na yun, men. Sabi niya, tuloy-tuloy na to. Sabing gano'n ni Mentor SP. So, sabi ko, go kuya. Sabi ko, para sa'yo talaga yan. And sabi ko, paano nakuha yung Facebook mo? Ang sabi ng client, matagal na daw siya na nagme-message sa page ni I Am Worldwide. 1 year na daw. Daw. 1 year na daw. So, gustong-gusto na daw niya mag-pay-in. Sabi ko, kuya, na IDP mo ba to or na-presentan mo? Ang sabi, means alam na daw niya. Ang gusto niya mangyari is mag-jade na siya. May Sabi ko, kausap akong kasunod eh. Okay. Sige, kausapin mo lang Mentor Edward. Sabi ko, okay. Sige, kuya. Sabi ko, maganda kuya, makausap natin siya kasama si Mentor Edward para kumbaga makilala din namin. And sabi ko, i-add ako sa Facebook para kumbaga kilala kung sino po yung magpa-process ng product niya papunta dyan sa Canada. And yun na po yung huling usapan namin kumbaga yun yung parang unang usapan po namin ni Mentor Esperanza. And nasa na po kami, nasa Bulacan na po kami ng 1:30, no? Tama? 1:30 ng hapon kasi may meeting kami, may mentoring po kami kay Mentor Naomi. Tapos, yung unang tawag ni Mentor SP, hindi ko siya nasagot. So, tinawagan ko siya. Tapos, ang sabi ni Mentor SP nung tumawag na, Mens, naipadala ko na yung 15,000 sa GCash. Sabi ko, ha? Anong GCash? Sabi ko, wala tayong kuyang napag-usapan na GCash. Sabi ko, walang ganun kuya. Sabi niya, hindi. Ang sabi mo dun sa group chat, GCash. Sabi ko, kuya, wala tayong group chat. Sabi ko, ganon. Sabi ko, anong group chat? So, nakikita ko yung mukha ni Kuya SP, iba na siya, na high blood na siya. Parang, iba na, kumpara nung una ko siya nakausap ng umaga. So parang natataranta na siya na Sabi ko, kuya, ano bang nangyayari? Tapos biglang naputol yung usapan namin. Tapos in-screenshot ko yung chinat ko sa kanya na bangko ko, yung details ko. In-screenshot ko yung pinasa ko sa kanya. Sabi ko, eto kuya yung huling usapan natin. Wala tayong group chat. And maya-maya, binlock ako. Sabi ko, ano to si kuya? Bakit binlock ako? Hindi pa nga namin naaayos kung ano yung problem. Sabi ko kung ganun sa kanya. And tinawagan ko na si Mentor Edward kasi nagtataka ako and nag-aalala ko bakit ganon? Bakit nagpadala ng 15,000 sa GCash na wala naman GCash? Tapos yung GCash, ang pangalan ko is Johnny Lintorno. Pero dun sa GCash na pinadala ng 15,000, Jolito C. So, J-O-O tapos C. Sabi ko, sino to? Sino yung pangalan na nandun sa GCash na wala, sabi ko nga kay kuya, bakit nagpadala si kuya sa GCash? Ang usapan naman po is, kumbaga sa bangko ipapasok lahat. Kasi kung GCash, sobrang laki. Kung 198 plus shipping, sobrang laki. Diba po? And, hindi ko na siya makausap. So, eto na si Mentor Edward. Maya-maya tumawag na si Mentor Edward ulit. Hindi niya daw makausap si Mentor SP, kinakancel Di eto naman, kinausap ko si Mentor Naomi. So, sabi ko, Mother, tawagan mo nga po si Mentor SP, nag-aalala ko. And nung mentors, hindi niya rin kumbaga kinakancel yung call. And pagkatapos noon, maya-maya tumawag si Mentor Edward, kasama na namin yung kapatid ni Mentor SB. Tapos, tinatanong nila sa akin, sabi niya, Johnny Lynn, sabi gano'n sa akin, nag-send ako ng 15,000 sa GCash mo, sabi gano'n. Sabi ko po,
wala pong sabi ko, wala po akong sinisend na GCash. Mens, ano daw, sabi mo daw sa GCash, yung GCash mo daw, hindi daw pwede, kaya ito nagbigay ng isa pang number na GCash. Sabi ko, wala pong group chat. So, pinipilit ko na wala talagang group chat kasi wala talaga. And doon, mentors, parang nakausap ko na si Kuya SP sa WhatsApp. Pero bago yung WhatsApp na yon, nagchat-chat na naman yung kapatid ni Mentor SP sa group chat. Pinipilit kami, mens, na magpadala ng 80,000. Sabi ko, hindi, huwag kayong magpapadala ng 80,000 kasi hindi na natin alam kung sino yung kausap natin. Sabi ko, tinatawagan siya, hindi siya sumasagot. Sabi ko, huwag na po kayong magpapadala. And may mga nagchat-chat kasi, di ba, nagpasa na ako sa group chat po. May mga nagchat-chat sa akin na friend, pamangkin ni Mentor SP na ang nangyari, nakapagpadala pa siya ng 8,000. Sabi ko, wala, hindi na to si Kuya SP. So, yan siya mga mens. And nung nakausap ko na si Mentor SP, habang kausap ko, stress na si Kuya SP. And katapos-tapusan nun, mentors, ang nangyari, parang gumawa ng group chat. Tapos, yung profile ko, ginaya yung profile ko. So, yung profile ko, tapos, yung kunwari, yung Alvin Alcantara, ang pangalan nung client, tapos, yung mukha ko. So, paggawa ng group chat, parang andun ako sa group chat, pero hindi ako doon. Alam niyo, eto, share screen ako So, eto na lang yung nakita ni Mentor SP. Wait lang po. Nakikita yung screen ko po. Ay, nasa kabila. Nasa kabilang cellphone, hindi niyo po pala makikita. So, dun sa group chat po pala mga mens, ang nakalagay na pangalan ko, Johnny Lynn Tapanan. Di ba ang pangalan ko sa ang pangalan ko po sa Facebook ko po is Johnny Lynn Tapanan Torno. Pero doon sa group chat, ang nakalagay lang doon, Johnny Lynn Tapanan. So, wala yung Torno. So, parang sabi ko, napa-question ako kay Kuya SP nung kausap ko na siya. Sabi ko, Kuya, di ba ang client yung magpapadala sa atin ng pera? Bakit ikaw yung nagpadala ng pera? Ang sabi ni Mentor SP, mens, ang sabi mo kasi sa group chat, ang haba nga daw ng usapan, ang sabi mo kasi sa group chat, Kuya, alam niya kung ano yung tawagan namin mentors. Kaya make sure talaga na nanginginig ako that time. Tawag dito, ang sabi niya, Kuya, magpadala ka ng 80,000 kasi hindi siya mai-process. Ngayon, ang sabi nung Alvin, tawag dito, magpapasok kasi ako ng Jade, ipapasok ko rin ng Jade yung daddy ko. Parang sabi ko, bakit hindi pa siya napepresentan pero alam niya na kaagad yung Jade? So parang doon ako napapa-question. Tapos eto si Kuya, nataranta na, pinapunta niya yung ate niya sa bayan. Padalhan ng ganito. Kasi nga ako daw yung nagsasabi. Sabi ko, Kuya, wala kayong group chat, pero bakit ganon? Tapos, nung huling usapan po namin ni Kuya SP, may unsent. Sabi ko, ano kaya itong unsent na to? So, hindi ko na lang siya pinansin. Tapos, nung nagkausap na kami ni Mentor SP, ang sabi sa akin ni Mentor SP, meron daw siyang pinasa na resibo ng GCash. So doon sa resibo na kumbaga katunayan na nagpadala siya ng 15,000. So inansend siya nung nakapasok na sa Facebook niya. Kasi siguro ma-aware ako pag nakita ko bakit may 15,000 sa GCash. So tinanggal 'yun mga mens. So para hindi ko makita. And doon po ang nangyari, nataranta na si Kuya SP kasi nga nasa isip niya kung ikaw ba naman mentors, may magsasabi sa iyo ng Jade, dalawang Jade ba naman yung papasok. So syempre matutuwa ka, yung excitement ba hanggang sa parang inano siya parang tawag dito, parang hypnotize ba ang tawag doon kapag mga ganon. So, ganon yung nangyari kay Mentor SP. Yes, mens, nabudol si Kuya. And ang nangyari, bukod dun sa 8,000, meron 15,000, meron pang 8,000 na, tawag dito, 15,000 pa na nakuhanan dun sa kaibigan ni Mentor SP. So, ang ginawa ko mga mens, nag-post ako sa yun nga, sa Facebook ko. Tapos,
yung girlfriend ni Mentor SP, so tinawagan ko siya kahit madaling araw kasi alam ko pag kahit anong hingin, kumbaga, pag humingi ng tulong si Kuya SP, magpapadala at magpapadala kahit magano. So, nasa US yun. So, yun na yung una kong tinawagan kasi para maging aware na baka mamaya mas malaki pa yung hingin niya. And doon mga mens, eto no, so may mga usapan na rin po pala sa IBC New York. So, eto, ano ko lang no, eto yung sinend din ni Mentor Edward, pero nakita ko lang din sa, tawag dito, ayan. Saan na ba yun? Ayan no, nakikita niyo mga mens. So, Alvin ang Alcantara, pero hindi na rin namin sure kung yan mismo yung mukha ng Alvin kasi syempre pag scammer, di ba, gagamit at gagamit niya ng ibang mukha. Oo, Alvin din. So, marami siyang ano, eto, sabi niya, hello po, hello ma'am, yes po, kumusta? Okay lang po kayo ma'am. Papatulong sana kung paano maging member, distributor. So, eto mentors, no, so inaano namin to sa inyo para maging aware kayo na, siyempre pag may magpapa-member, di ba, ano tayo, di ba? So, ayan, sabi niya, hi sir, are you good po 6:30 p.m. para ma-explain ko ang business? So, hello ma'am, sorry, andito po ako sa Canada, kagigising ko lang. Ay, sorry, akala ko kasi Australia ka, saan sa Canada. Ayan, so Labrador. And actually, I'm a networker dati pa po, ma'am. Nag-stop lang ako sa networking last 2018 kasi pinush ko yung work ko dito sa Canada as mechanical engineer. At syempre, di natin madideny na in demand talaga ang barley by Maritoni ngayong panahon. And sikat ang I Am Worldwide kahit sa ang lupalop ng bansa. Sabi niya, anong networking company po pwedeng malaman? So, eto siya. And nagmula siya mentor sa front row daw ng 2021. So, ganito, yung sinasabi ni Kuya, ni Mentor SP. So, yan yung ano, no, yung kumbaga sinasabi ni Mentor SP. And dito, mentors, parang isa lang yung script niya. Ayan, isa lang yung script na kumbaga ginagamit niya from front row siya, 'di ba? So kaya make sure mentors kapag tapos eto sinabi ni Mentor SP, okay lang ba tawagan kita? Kaso ang nangyari, ang lagi ko daw sinasabi, mens dito na lang tayo sa group chat tawag kasi may meeting ako. Hindi makausap ni Kuya SP ako doon sa group chat kasi nga ang nangyari, lagi ko daw sinasabi na may meeting ako, mag-start na kami ng meeting. So ibig sabihin, mentors, alam niya yung kalakaran na ginagawa ko and ginagawa ni Kuya SP. So ayun siya, kaya kumbaga para sa lahat, kapag ka, lalo na sa international, kapag ka magpapadala po kayo ng pera, make sure na yung tao po mismo, kapag ang scammer po kasi mga mens, GCash ang ginagamit. GCash. So, kung halimbawa magsasabi ng GCash, tawagan niyo muna yung client niyo kasi kapag ka mga ganyan, hindi na natin mababawi. And ngayon, kausap ko nga si Kuya SP, sabi niya, alam mo ba, mens, parang gusto kong tumalon. Si Mentor SP kasi nasa Singapore siya ngayon. Sabi niya, alam mo ba, parang gusto kong tumalon dito sa 50th floor. Sabi ko, Kuya, wag. Sabi ko, ano lang yan, pagsubok lang yan, di ba? So parang yung naging impact dun sa tao, grabe. Tapos may mga kamag-anak siya na nagagalit sa kanya na bakit may mga ganong cases na kumbaga sabi ko naman kay Mentor SP, Kuya, hindi mo yun ginusto. Hindi mo ginusto kung ano yung nangyari na yan. Sabi ko, iyan, kumbaga para maging aware na lang ang lahat. And sabi ko nga, kumbaga, ano yan kuya, kung may nawala, may mas malaking blessings na magiging kapalit yan. So, ayun siya mga mens, no? So, kapag ka magpapadala ng pera, lalo na sa international, make sure po na tatawagan niyo po kasi ang pera niyo po, no? So, pinaghirapan niyo po yan, hindi po yan basta-basta. And, ayun nga, so, nakakapanghinayang and nakakadismaya. Pero, kumbaga, lesson learned para sa lahat na hindi na po yan mangyari. Actually, dapat eto sa babanggitin to kahapon pa kaso nga yung oras kasi nga yung iba mga tulog. So ayun siya mga mens. Kuya Edward. Okay, so magdagdag lang ako dun sa sinabi, no? Once na magpapadala ka ng pera, kapag ka ikaw ay, kasi pera na involved, di ba? So kailangan kausapin mo yung taong tinatawagan mo. Ibig sabihin, hanggat hindi siya nagpapakita na hindi siya talaga yung taong kinakausap mo, huwag kang magbibitaw ng pera.
Unang-una yon. Kasi bakit? Pag nagmamadali yung tao na humingi ng pera sa iyo, magtaka ka na. Kasi dito kaya I am worldwide, kahit end of the month, hindi tayo ganun. At kailangan ngayon, padala mo na kasi na, hindi ganun. Kailangan makita mo yung tao. Siguradong siya yung padadalhan mo para sigurado ka. Ngayon, paano nangyari na na-hack yung account niya? Ganito nangyari. Tinawagan ko siya kasi tumawag na sa akin si Mentor Jonelyn. Pagtawag niya sa akin, Kuya, binlock ako ni Mentor SP. Tawagan mo nga, please. So, tinawagan ko. Una, nag-ring pa. Pangalawa, hindi na nag-ring, pinatay agad. Ganito naman nangyari sa side ni Mentor SP. Nanghingi ngayon ng code. Hindi niya alam kung kanino yung pinadala, pero may nanghingi ng code. I think si Alvin din yung nanghingi ng code. Ang sabi sa kanya, pahingi ng code na pinadala sa iyo ng Facebook. Ibinigay niya yung code. Nung maibigay niya yung code na binigay ni Facebook sa kanya, doon na siya hindi makapasok sa account niya kasi napalitan na ng phone number, napalitan na ng email address. So, wag po kayong magbibigay kahit kanino, kahit kay Mentor Edward ng code pagdating po sa Facebook, sa bank account, and anything. Wag na wag kang magbibigay ng code kasi yung code na yon is para lang sa login mo. Para lang sa iyo yon. Hindi mo pwedeng ibigay kahit kanino. Never, never, never code na kunwari may darating sa yung code. Parang kanina sa Zoom, si Mentor Jonelyn, tag dito nanghingi ng code sa akin. Sabi ko, sino kaya ito? Kasi alam ni Mentor Jonelyn yung aking Zoom sa kanil Mentor Mark, so nag-login sila. So ngayon nanghihingi ng code si Zoom. Alam ko naman na ginagamit ni Mentor Jonelyn and Mentor Mark yung Zoom ko. So ngayon, ang ginawa ko, hindi ko muna binigay yung code. Pinuntahan ko ngayon yung messenger ni Mentor Jonelyn at nakita ko doon na, Kuya, kailangan daw po ng code. Saka ako nagbigay ng code. Kasi alam ko naman yon. Pero pag ikaw po, may lumabas sa iyo na code, automatic, huwag mong ibibigay yun sa iba. Sa'yo lang yun. Kapag may nangyaring ganun, ibig sabihin may nakapasok sa account mo at yun yung magiging dahilan para ma-hack ka. Mentor Elvira? Yes, Mens. Mens, yun nga, ako ang nauna talagang na noon na scam. So i-share ko na rin lang kasi sometimes there's a way din kung paano nila sasabihin na talagang mabilis tayong magpadala ng pera. Okay, yung sa akin naman, Mens, nagkataon, busy ako, kaya sabi ko, pwede bang kontakin mo muna si Mentor na Yumi? Si Mentor na Yumi muna ang makipag-usap sa'yo. May ako sa ba't pabayaan ko muna sa ads? Tumawag. Ngayon, alam niyo ang ginawa niya, Mens, gumawa siya ng account ni Mentor Naomi. Kinuha niya yung picture profile ni Mentor Naomi, gumawa siya ng account, tapos nagsabi siya, tita, nakausap ko na si Mentor Naomi. Ngayon, napag-usapan na namin na kukuha ako ng Jade. Okay, so yun ang sabi niya. Ngayon, sabi ko, sige, sabi ko, so may group chat na pala tayo, okay, dito na tayo. Kaso lang, ito ang number 1 na napuna ako. Nang nag-message si Mentor Naomi, iba yung term, walang tita. Okay, kasi kilala na natin yung tao kaya malalaman natin. Sabi na lang, hindi ako pwedeng maka-join in sa nyo, sa tawag nyo. Pwede sa ditong link na lang. Doon na lang tayo papasok. Si Mentor Naomi ang nagsabi. Ngayon sabi ko, no, link ito. Kasi alam ko pag link, hindi talaga ako papasok pag hindi ko makausap yung tao. So ngayon, ang sabi ko, okay, sandali ha kasi may kausap pa ako, kapatid ko. But anyway, ano ba ang napag-usapan nyo ni Mentor Naomi? Ang sabi niya, ang account daw ni Mentor Naomi na, na frozen sa BDO. Kasi daw sa sobrang dami ng nagpapadala. Okay? So ang galing nila na frozen. Ngayon, may another account si Mentor Naomi, but kailangan para daw ma-activate, papasukan muna ng pera para ma-activate yung kay Mentor Naomi. Okay? So ngayon sabi ko, parang may mali. Kasi si Mentor Naomi hindi maghihingi ng pera sa atin o magpapa-activate ng account niya. Ngayon sabi ko, sige, anuhan mo,
sige anuhan ko, papasukan ko magkano ang kailangan. Talagang sinakayan ko, tita 15% daw doon sa doon daw sa kakailanganin na jade, 15% daw. Ang galing talaga nilang magsabi na gusto nila ng jade. Hindi kasi ako makapagpadala ngayon kasi nasa trabaho ako, so ikaw na lang muna. Ngayon, ang ginawa ko, tinawagan ko si Mentor Mark. Kasi si Mentor Naomi, tinatawagan ko, walang sumasagot. Tinatawagan ko sa isa kong contacts. Ngayon, tumagot si Mentor Mark. Ang sabi ni Mentor Mark, tita, nasa shower si Mentor Naomi. Siguradong hindi makakasagot sa'yo. Ngayon, sabi ko, may ipadala akong account sa'yo. Tingnan kung kay Mentor Naomi. Doon namin nalaman na fake talaga yung account. Kaya yun, ang pinakaunang nag-ano sa akin is ang tawag ni Mentor Naomi sa akin kasi mentor ng mentor. Si Mentor Naomi hindi nagme-mentor sa akin, tita. Okay, yun ang unang naging ting, ganun talaga. Ang pangalawa, nang sinabihan ako na magpapapasok ng pera para ma-activate yung account. No. Ang pangatlo, papasok ako sa link para doon daw kami mag-usap. No. After that, minisage ko siya. Ang sabi ko, salamat, but hindi ako ang taong masascam mo. Tapos ayun, inireport ko na. Ngayon wala na. Kaya yun, kailangan sa pagpadala nga talaga ng pera, sometimes tama nga si mentor siguro parang na ano siya doon na bigla siyang mayroong pay in. Kaya feeling natin, o sige 15,000 lang naman, makapapay in ako 20,000 yung commission ko. But doon natin talaga babantayan yung mga salita o yung mga message ng mga tao sa atin. Oo. Yun, Mens. Ayun, salamat po Mentor Elvira, no? So basta ang gawin lang po natin, be vigilant. Importante, once na manghihingi ng pera at nagmamadali yung tao, sigurado scammer na yun. Kasi yan yung at the same time, uulitin ka uli ha, yung code na darating sa'yo, yun is para sa iyo. Hindi yun code na ibibigay mo sa ibang tao. Kasi once binigay mo yon, patay na po tayo. Kasi bakit? Pwede na ma-hack ang phone mo, ma-hack ang Facebook mo, ma-hack ang bank account mo, ma-hack ang email mo and everything. Uubusin ka ng scammer. Isa rin po ako sa biktima ng scammer, buti lang nasa $400 lang yon. Kasi nahalata ko na rin. So yun po. So maraming salamat. So balik po natin kay Mentor Marilyn, ang ating host. Kuya Mens, Oh, sige po. excuse lang ulit. Tawag dito, na-send ko yung details ko, yung bangko ko. Wala namang magiging problem doon, no? Wala. Wala naman, Hindi no? magiging problema kasi papasok lang naman doon sa bangko mo yun eh. Ah, Kasi wala kang naman binigay na password doon, wala kang binigay wala. na anything. So walang problema doon kahit ibinigay mo yung information na yan. Okay. Thank you. Okay. Mentor Marilyn? Wala na si Mentor Marilyn. Nasa Ayan labas. po. Yan po. Yan po. Thank you po. Thank you po sa mga sa mga nagbigay po ulit ng mga paalala po. Yun po yung yung mga sinasabi po ng mga mentors ko, be vigilant na lang po sa mga ganun pong pangyayari po. So, wala na po tayo, closing prayer na po tayo. Bless us, Lord, as we live here today, to take your passion with us. Remind us always of your love as we see our plans unfold and accomplish the goals we set here today. In Jesus' name we pray, Amen. And po, kayo na po tayo mga mentors. Unmute na lang po tayo para mag-thank you po sa ating speaker po. Thank you, Mentor Nora. Thank you, Mentor Thank you Nora. po. Thank you, Mentor Nora. Thank you, Mentor Thank you, Nora. Edward, may chat ako. Congratulations. Thank you po. Thank you everyone. Thank you, Everyone. everyone. Tayo sa mga Thank you, Mentor everyone. Marilyn. God Party. bless. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat, everyone. Thank you po.